Mga kabunyog, mga kababayan, saan man pong panig kayo ng mundo, nandito man po kayo sa Pilipinas, nasa labas man po kayo ng bansa, anong oras man po dyan sa inyo ngayon, umaga man po, tanghali, hapon, gabi, muli po ang ating pong pagbati ng magandang araw, Pilipinas at mundo. Atin pong pag-usapan ngayong umaga, ngayong araw, ang pinakamainit na balita, kaganapan sa ating bayan na unahin na po nating pag-usapan, ano? Ito mga kabunyog, nasa Pilipinas na raw ang ICC, nakapasok na raw sa bansa ang ICC. Ito yung laman ng mga balita ngayon mga kabunyog. Hindi po ito fake news Hindi po ito fake news. Mamaya may ipi-play akong video tungkol dito. Balita ito sa mga mainstream media. May mga in-interview silang sources na posible nga. Posible nga na nasa loob na ng bansa ang ICC. Paano nasabi? Kasi ang ICC, ayon sa mga nakakaalam ng operation nito, confidential ang mga galaw nito. Hindi pwedeng ipaalam. Sa bagay, ano nga naman sensitibo ang iniimbestigahan yan. Sensitibo. Siyempre, kung publicly alam yan o kaya pinapaalam sa publiko yan, maaaring gambalain. Tama ba yon? Gambalain. Maaaring abalahin, harangan, o kaya saktan ang mga investigador ng ICC. Siyempre, ang iniimbestigahan mo, hindi naman mga ordinaryong tao. At marami rin yung mga supporters. So, hindi nga pwedeng ipaalam ang lakad nila. Kaya ayon sa mga in-interview na mga eksperto tungkol sa ICC, wala naman daw nakakaalam talaga kung ang ICC ay nag-iimbestiga na sa bansa o hindi. Posibleng ang nagpadala na dito ng mga investigador, nakausap na yung mga dapat imbestigahan. Halimbawa, yung mga biktima, yung pamilya ng biktima, pwedeng kinausap na yun At siyempre, sasabihan yung mga biktima, wag nyo na lang pong ilalabas na kami po ay nagsasagawa na ng investigasyon para po sa inyong kaligtasan at sa amin ding kaligtasan. English English siyempre yun. At kung iimbestigahan yung mga Davao Death Squad sa Davao, kasi kasama yun sa iimbestigahan yung mga Davao killings. Sino ba ang nakakaalam ng nangyari doon na may nauna ng investigasyong isinagawa? Si dating Senadora Leila de Lima. Ay siyempre, kung si dating Senadora Leila de Lima ay na-interview nakuha na yung kanyang mga nalalaman tungkol dito sa isyong ito, siyempre sasabihan yan, wag nyo na lang pong sabihin dating Senadora Leila na nandito na kami at nag-iimbestiga. Hindi naman magkikwento yan. Kaya, ang sinasabi lang dito mga kabunyog, hindi malayo o kaya posible na nakapasok na ang ICC sa Pilipinas, pero hindi lang natin nalalaman dahil ang investigasyon naman nila, confidential, of utmost secrecy. Kahit pag kinausap na nila yung mga pamilya ng mga nagreklamo, yung nagsampa ng reklamo sa International Criminal Court, pag kinausap yan, hindi naman sasabihan yan Huwag nyo na lang pong sabihin na nakausap na namin kayo o nandito kami sa Pilipinas para po sa inyong kaligtasan at sa amin ding kaligtasan. Panoorin po natin para mas makuha nyo po yung mga paliwanag kaugnay dito. Ito po. Yung investigation ng ICC ay confidential. Ayon na din sa Rome Statute. At dahil ang ICC ay mas ayaw kasi nilang i-confirm o kaya i-deny ang galing ng kanilang investigasyon o kung nasaan mismo yung investigador nila, hindi rin namin magagawa para sa ICC. Ayaw kumpirmahin ng Assisting Counsel ng ICC at abogado ng mga biktima ng giyera kontra droga noong administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kung nakapasok na ba sa bansa ang mga kinatawan ng International Criminal Court o ICC. Kahapon inihayag ng dating Presidential Political Affairs Advisor na si Professor Ronald Llamas na may posibilidad na may mga kinatawan na ng ICC sa bansa. Kasunod ito ng naging pahayag kamakailan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pag-aaralan ng pamahalaan ang muling pakikipag-ugnayan sa ICC. Posible na yung ICC ay nagpapadala na ng fillers, kinakausap na. Kaya hindi ako magugulat kung yung ICC ay hindi lang fillers ang pinapadala. Kung hindi physically may kasama yung fillers.
na nagpapaandar. Ang ibig mo sabihin, Sek, pwede. Oo, pwede na may nakikipag-usap na talaga. Posible yun, no? Posible. Dahil sabi ng gobyerno, pag-aaralan nila, mas magandang pag-aaralan kung may kausap sila. Pero ayon kay Attorney Cristina Conte, mismong ICC ay ayaw magbigay ng detalye sa kanilang ginagawang pag-iimbestiga. Ayaw rin itong ihayag kung may formal ng komunikasyon sa kanila ang ICC. Actually, it's in the rules that the government is obliged to keep the request of the ICC, of the Office of the Prosecutor in particular, to be confidential. Kasi investigation pala. In the same way, the victims are sort of obliged as well. Si Department of Justice o DOJ Secretary Crispin Rimulya ay hindi rin anya nito alam ang isyu ng pagpasok ng ICC sa bansa. Wala rin daw silang natanggap na pakikipag-ugnayan sa kanila na dapat gagawin ng ICC bilang kortesiya sa pamahalaan. Pero ang tiniyak ni Attorney Conte, tuloy-tuloy ang paggulong ng ICC investigation. May mga pagkakataon na nagtungo siya sa ICC, ngunit hindi siya nagbigay ng maraming detalye sa ginawa niya doon. Sa ngayon, inihahandaan niya nila ang kaso, ang mga biktima na haharap, lalo na kapag nagkaroon na ng trial o pagdinig. Dagdag pa ni Conte, maging si dating Senador Leila de Lima ay pwedeng tumayong testigo sa ICC, lalo na may alam siya kung papaano ang nangyaring patayan sa bansa kaugnay ng drug war. Siya man ay biktima rin umano matapos makulong ng drug cases. Hindi lamang ng presidente pa si Duterte, kundi pati noong nag-imbestiga ang Commission on Human Rights sa patayan sa Davao City mula 2011 hanggang 2016 na umano'y pakana ng Davao Death Squad. Dito, palagay ko yung report ng CHR tungkol sa Davao Death Squad, posibleng maging bahagi ng investigation. At si Secretary de Lima ay maaring maging witness. Ay, pwede siyang maging pattern witness o kaya yung saksi na magpapatunay dun sa kung anong nangyayari, pagkakadikit-dikit, pagkakawing-kawing ng mga insidente. At dahil sa bagong development ngayon sa Kongreso, partikular sa Kamara, na may nagsusulong na makipagtulungan sa ICC, pabor na anya ito sa kanila na mga naghahangad ng katarungan, bagamat nasa Pangulo pa rin ang huling pasya rito bilang foreign policy. Alam ko na mukhang dinidikit ito sa politika, pero sa bahagi ng mga biktima, ang posisyon naman namin ay ang panawagan para sa katarungan, it will last. It will be, kumbaga, it will continue even through different administrations. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Napansin nyo? Itong mga itong si Attorney Chrissy Conte, iilan lang, actually dalawa lang ang akreditadong lawyers sa ICC. Na Pilipino, dalawa lang. Hindi naman sa pag-aano, totoo naman. Si Harry Roque, isa sa mga accredited na lawyers na mag-appear sa ICC. Si Harry Roque, bakit? Ay kasi nung panahon, maka-ICC pa yan si Roque. Human rights lawyer pa yan. Naalala ko noon, pag may mga seminar akong a-attendan sa human rights, laging ang speaker si Roque. Matino pa yan noon Matino pa yan noon si Roque. Sa katunayan, nung panahon ni Pinoy, nang pumasok tayo bilang miyembro ng ICC at nung mag-concur ang Senado, sang-ayunan ng Senado ang pag-member natin sa ICC, 2011 yata yon. Itong si Roque, isa ito sa mga tuwang-tuwa noon, nag-press con pa yan. Sabi niya, milestone ito, significant ito, na ang Pilipinas ay nag-member na sa ICC at hindi lang ang presidente ang pumirma sa pag-member, kundi may concurrence pa ng Senado. Noon, matino pa yan si Roque. Kaya, dahil si Roque noon ay matino pa, talagang totoo pa siyang human rights lawyer noon, accredited siya ng ICC. Accredited siyang mag-appear o mag-practice sa ICC. Ngayon, itong si Attorney Chrissy Conte, abogado ito ng National Union of People's Lawyers, progresibong abogada ito, graduate ito ng UP, kasamahan ito nila Nery Colmenares sa National Union of People's Lawyers at saka ni Attorney Carlos Zarate, nila Attorney Edri Olalia, mga human rights lawyers talaga ito ng Makabayan Block. Accredited siya as assisting counsel sa ICC. So lumalabas silang dalawa lang halos ni Roque ang rene-recognize na counsel na mag-appear sa ICC.
Ngayon, ini-explain nito ni Attorney Chrissy Conte na so ang mangyayari pala mga kabunyog, yung yung tanging dalawang Pilipinong lawyers na accredited sa ICC, si Roque at saka itong si Chrissy Conte. Si Roque sigurado na kung mag-a-appear yan sa ICC para ipagtanggol si Duterte at si Bato at si Sara. Pero itong si Chrissy Conte para ito sa mga biktima. Ito yung totoong human rights lawyer, si Attorney Chrissy Conte. Ngayon, sabi ni Attorney Chrissy Conte, hindi niya rin alam, sabi niya, kung nandito na sa ICC sa Pilipinas. Pero hindi malayong gumagawa na ng mga advanced na investigation ng ICC. Kasi sabi ni Attorney Chrissy Conte, ang ICC kasi, ang manner ng pag-iimbestiga niyan, highly confidential. Hindi pinapaalam kahit kanino. Bakit? Kasi, delikado ang trabaho nila. Ay, di ba, sino ba ang mga nirereklamo sa mga crimes na saklaw ng ICC? Ang mga kasong saklaw ng ICC, crimes against humanity, war crimes, genocide, yun, mga mass murder ang mga kaso ng nakasampa sa ICC. War crimes, genocide, crimes against humanity, aggression. So dito, ang kadalasan na nirereklamo sa ICC, mga makapangyarihang tao. O halimbawa, si Putin, nireklamo yan sa ICC. Pilipinas, si Duterte, dating presidente, at si Bato, incumbent na senador, at si Sara Duterte, nababanggit doon, vice president. Maraming supporters yan. Kung mag-iimbestiga ang ICC sa Pilipinas, isisikreto nila yan para makabuelo sila sa investigasyon. Kasi iimbestigahan nila yung mga biktima, yung mga pamilya, mga testigo. Kung malalaman, kung hindi isisikreto yung investigasyon nila, posible silang gambalain, at posible silang saktan o gawa ng masama ng mga supporters ng mga iniimbestigahan nila. Alam naman natin, inaabangan ng mga DDS yan. Salamat Jill Robles sa pagsend ng donations. Inaabangan ng mga DDS yan pagpasok ng ICC. At alam naman natin ang karakter ng mga DDS. Mga nakita nyo yung rally pa lang doon sa Quezon City Prosecutor's Office nung nakaraang December 15. Matitindi yun, panatiko talaga. Nagsisigaw sila. Kaya, ang ginagawa ng ICC, ayon nga kay Attorney Chrissy Conte, kung mag-iimbestiga yan, hindi naman yan ipapaalam. Maaari nga na ngayon, mayroon ng ICC sa Pilipinas nag-iimbestiga na. Kinakausap na yung pamilya ng biktima, kinakausap na yung mga testigo. Pwede nga si Attorney Laila de Lima, si dating Senadora Laila de Lima, pwedeng naimbestigahan na yan. Pero siyempre, sasabihan niyang mga iniimbestigahan na yan at mga kinakausap na huwag kayong magbabalita na nandito na kami, nag-iimbestiga na. Sa katunayan, sabi kanina sa napanood natin, posibleng ang gobyerno, mayroon ng paabot ang ICC sa gobyerno. Kaya lang, sinasabihan din ang gobyerno na huwag namang i-reveal kung ano man ang ginagawa nila sa Pilipinas. Pwedeng ganon. Kaya, hindi malayo na ang ICC ay nasa Pilipinas na, nagsasagawa na ng investigasyon. Siguro, yung mga investigasyon na kailangang isa publiko, yun na lang ang gagawin sa bandang huli. Pero yung mga investigasyon na pwedeng isagawa na hindi naman isa publiko, maaaring ginagawa na ng ICC sa ngayon. So, ang sinasabi lang ni Attorney Chrissy Conte, ang sigurado lang, gumugulong na ang investigasyon ng ICC. Kasi kahit daw siya, pumunta siya ng ICC. Hindi natin alam kung pumunta siya dahil pinatawag siya o initiative niya lang na nag-appear doon. Pero kinumpirma ni Attorney Chrissy Conte na pumunta siya ng ICC. Kung ano man daw ang nangyari doon sa pagpunta niya, kung pinatawag siya o siya lang ang kusang pumunta doon, at kung anong nangyari doon, malamang siyempre sinabihan siya na utmost secrecy, highly confidential na lang, para makabuelo ang ICC. Kasi kung hindi isisikreto yung ginagawa nitong investigasyon, baka ito gambalain. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, may follow-up na lang akong dito kasi may dumating akong kausap. Okay, mga kabunyog. Ang dami sanang interesado sa topic natin. 1,500 ang concurrent viewers nanonood sa atin sa Insurrecto
YouTube channel natin. 472 naman sa Attorney Enzo Recto. Attorney Ricky Tumutorgo. Sa Facebook natin, 640 ang nakikita ko. Kaya lang, mayroon po kasi akong kausap. Ha? Basta't ang importante dyan, mga kabunyog, ang importante dyan, ongoing ang probe. Ibig sabihin, ongoing ang investigation. Ha? Sabi ng mga in-interview kanina, nagpapatuloy ang pagdinig. Gumugulong na yan. Okay po, sige po mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw po sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog.